Samantala, sa kaugnay na balita, mahigit 500 evacuee yung mga nagsilikas mula sa Sabah ang dumating sa Bonggao, Tawi-Tawi. Karamihan sa kanila ay lumikas dahil takot sila na baka dakpin sila ng mga tropa na Malaysia. Nakatutok doon sa Tawi-Tawi Live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mike, patuloy nga ang pagdating ng mga evacuees dito sa Tawi-Tawi. Kuha ito ng GMA News Lunes ng umaga sa 8 buwang buntis na si Nihira Jailani sa isang klinika sa Taganak Island sa Tawi-Tawi. Hirap si Jainali matapos sumakit ang tiyan. Kabilang siya sa mga Pilipinong umuwi mula Sabah pero kinahapunan, kinailangan daw ibalik sa sandakan sa Sabah si Jailani. Wala raw kasing kakayahan ng klinika sa Taganak kaya minabuting pabalikin ito sa Sabah para doon manganak. Pero sa kasamang palad, namatay si Jailani sa panganganak. Doon po sa ospital, sa Duchess Hospital sa Sandakan, tinanggap naman po yung pasyente doon. Yun nga lang po, nung gabi na, parang nakatanggap po ng text yung mayor na nag-expire din yung pasyente, no? Na habang nasa ospital, hindi namin ma-confirm kung after delivery namatay siya or wala pa pong balita tungkol doon. Basta ang nakuha lang namin text is nag-expire yung pasyente. Kanina, mahigit 500 evacuees mula sa Sabah ang dumating dito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Mahigit 100 ang mga bata at mayroon ding mga sanggol. Sinalubong sila ng mga lokal na opisyal kasama si DILG Secretary Marojas. Si Janice Lakian, nakunan daw sa dinadalang 3 buwang sanggol habang bumibiyahe. Kaya naman, hinurugo raw ito. Latang-lata siya nang dumating sa Bonggao kaya agad siyang isinugod sa ospital. Karamihan sa mga umuwi dahil daw sa matinding takot na mahuli sila ng Malaysian authorities. So, bakit ka umuwi dito? Namiyuga na kami pagka nagsagaw na, mga tausuhog, patayon nila sa gawon. Ito mo nila tinugsultan. Kaya sila naglayas, natakot na sila dahil pag alam taga-sulo sila, papatayin sila ng mga pulis Sabah. Kaya kahit pahirapan, pinilit daw nila makauwi sa bansa. Ganito, example, ganito, meron pang tao dyan, dito merong tao, dyan may tao, hindi ka na makatayo. O makaupo man lang, yung piyot mo, ganun na. Eh paano po yan, may baby pa kayo? Ang baby ko iyak pa. Marami lagi. Marami. Makailan na sasakay? Mga 100. Sasakay. Bakit di sila nakasakay? Dahil overloaded. Iniisip ko, bahala na, mahulog ako o basta siligtas lang ako. Ang mga evacuee, dinala naman sa processing center sa compound ng DPWH Tawi-Tawi. Inalam kung tagasan sila at ang kanilang background. Ang mga bata, binigyan ng immunization. Mayroon ding taga-DSWD na nagde-debrief sa mga evacuees. Iniyak naman ni Ross sa ibibigay ng pamahalaan ang pangailangan ng evacuees tulad ng pagkain at pangkabuhayan. Sa pag-ikot naman ni Ross sa palengke sa Bonggao, napag-alaman na tumaas ng bahagya ang presyo ng bigas. Ang pinakamalaking hakbang na sinasagawa ng gobyerno ay unahan na, no? Siguraduhin na sapat ang supply. Dahil kung sapat ang supply, hindi talaga magtataasan yan. No? Mula rito, binisita ni Ross sa mga evacuees mula sa Sabah na nasa Hulo-Sulu. Mike, yung mga evacuees ay dinala muna sa iba't ibang mga paaralan dito sa Bonggao habang pinag-aaralan nga, Mike, kung paano sila madadala pabalik sa kanilang pinagmulang mga lugar. Yan muna ang latest mula rito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.